Hello guys, it's still Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, panibagong loan app na naman yung pag-uusapan natin. At itong loan app nga daw na to ay nagpapautang nga ng hanggang 20,000 pesos. Ganun kalaki guys yung pinapautang ng loan app na to. And based dun sa experience ko guys, napakadali lang ng kalang approval. Halos wala pang 5 minutes, approve na agad yung loan ko sa kalang applications. So kung interesado ko malaman about this new loan app, please keep on watching. But wait, syempre dahil since na-monetize na aking YouTube channel, na-reach ko na nga yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, na-reach ko na aking YouTube channel, syempre magbabago tayo ng intro. Kaya panoorin nyo to guys. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, gusto ko lang ulit ipaalala sa inyo na hindi ako endorser at hindi ako binayaran, hindi ako sponsored ng applications na babanggitin ko dito sa ating YouTube channel. Ito i-base lang naman sa experience ko kasi isa rin ako sa mga borrower na naghahanap ng mauutangan kagaya nyo. So wag na natin itong patagalin guys, no? Itong applications na babanggitin ko ay itong si ProPeso. And by the way guys, nung sinearch ko ulit itong si ProPeso sa Google Play Store, bigla na lang siyang nawala dun. Hindi ko alam kung nasaan na siya napunta. Pero naka-install pa rin siya sa aking Android phone. So dito nga guys, trinay ko nga lang mag-apply sa applications. Kung legit ba talaga itong si ProPeso, malay natin guys, malay natin nawala lang siya pero babalik din agad siya. Correct me if I'm wrong guys, kung sino man yung may loan dyan kay ProPeso, please comment down below para alam ko kung okay ba talaga itong si ProPeso. So dito nga guys, nung ino-open ko yung applications nitong si ProPeso, meron nga daw siyang maximum loan amount na 20,000 pesos. Pero gaya ng sabi ko guys, kung isa ka sa mga first time borrowers sa mga applications na mga kagaya nito, syempre hindi ka muna mag-start sa malaking amount, kundi mag-start ka muna sa mababang amount. Ito lang yung pinapakita lang niya lang dito guys, na yung maximum loan amount niya na 20,000, ito ay para lang siguro sa mga repeat borrower or loyal na client nitong applications na to. So ayun nga guys, nag-click to apply now na ako. Then after kong mag-apply now, meron na nga magpapakita na kailangan ko nga daw mag-provide ng aking cellphone number. Then may mag-resend nga na code. Then ilalagay natin yung code dito sa hinihingi nitong apps na to. After nga natin ma-provide yung verification code na hiningi ng apps na to, mapupunta ulit tayo dito sa kanilang dashboard, which is magkiklik to apply na ulit tayo. Then makikita na nga natin itong nakalagay dito na Eagle Wallet. Tapos meron nga daw siyang questionnaire, personal information, job information, emergency contact, upload photos, tsaka tag card. So ito nga yung kailangan nating fill upan sa kanilang application. So mag-start muna tayo dito guys sa questionnaire. And dito nga sa questionnaire guys, meron nga silang itatanong sa'yo na kailangan mo ang sagutin. Tulad nito guys, what is the current total amount of online loan arrears? How many times have you borrowed money before? Tapos meron din silang how many online loans are borrowed currently? Tapos meron din silang is there any overdue payment within a half year? Sabi niya. Tapos meron din silang what is your maximum overdue days? What is your main source of income? Yung mga tatanong nila sa'yo dito sa kanilang application. Siguro, iniisip nila na syempre, ang daming mga online lending apps na naglalabasan ngayon. Kaya parang mini-make sure lang nila guys na okay yung may good credit ka or okay ka sa mga questions na itatanong nila para mabilis ka ngang ma-approve. So, sinagutan ko lang yun guys, Then after guys ng questionnaire, mapupunta naman tayo dito sa lang personal information, kung saan nga magpipill up nga tayo ng ating personal information sa kanilang application. So ito nga yung mga pipill upan natin guys, yung ating legal na first name,
legal middle name, pero nakalagay doon is optional. So kahit hindi mo na ilagay yung middle name mo. Then, legal last name. Yun yung ilagay mo. Then, birthday, gender, gender, civil status, types of housing, educational level, tsaka yung ID type. Kung ano yung ID na meron sa inyo guys, yun yung ipoprovide natin sa kanilang applications. Then, pagkatapos nga guys ng personal information, mapupunta naman tayo dito sa kanilang job information, no? Bali, magpipill up nga pala tayo dito guys ng ating kung ano yung pinagkakakitaan natin ngayon. Halimbawa, isa ka sa mga self-employed or isa ka sa employed. Ipoprovide mo nga yung company name mo, company address, company detailed address, employment status, industry, payroll period, monthly income, yung mga yan. Pero since self-employed lang ako, nilagay ko na lang dun guys, no, is sari-sari store business. Yun na lang yung nilagay ko dun. Then, okay naman siya at pagkatapos nun guys, napunta na agad ako sa emergency contacts, which is, kailangan mo nga mag-provide ng 3 emergency contacts or 3 reference number. So, bago ka paalala ko lang guys, no, bago ka maglagay ng 3 reference number, dapat aware yung mga tao na ilalagay mo dun sa reference number para in case na nagka-aberya at tinawagan ka ng mga agents ng mga loan apps, at least aware sila na nakahiram ka sa ganitong applications. Baka kasi lately guys, bigla na lang tumawag yung mga agent dun sa mga reference number na nilagay mo, tapos wala silang idea kung bakit tumatawag yung mga agents sa kanila. Kaya better na lang guys na ipaalam mo sa kanila na gagawin mo silang reference number or reference contact doon sa applications na pag-a-applyan mo ng loan. And then pagkatapos nga nating ma-fill upan guys yung emergency contacts at nakalagay na tayo doon ng 3 reference number, pupunta naman tayo dito sa upload photos kung saan nga kailangan natin mag-provide ng ating valid ID. Bali yung mga valid ID guys na kailangan nila is national ID, postal ID, TIN card, PhilHealth ID, SSS card, voter's ID, driver's license, passport, at UMID card. Since UMID card lang yung meron sa akin guys at PhilHealth ID, yung UMID card na lang yung ginamit ko. Then, dito guys, meron silang liveness kung saan kailangan mo ngang mag-picture gamit ng live sa kanilang applications. Hindi ko na pinakita kung paano ka nag-liveness sa kanilang applications kasi medyo haggard yung face ko doon. So ay nga guys, no, pagkatapos nun, mapupunta na tayo dito sa tag card kung saan kailangan na nga nating mag-provide ng ating bank account or e-wallet kung saan madidisburse yung amount na hihiramin natin sa kanilang applications. Since GCash lang ang meron sa akin at ayoko rin gamitin yung Union Bank, so GCash na lang, mas mabilis. GCash na lang yung nilagay ko guys. Then, so ayun, na-approve na nga yung loan ko. Then, magpapakita na yung loan amount na mahihiram mo nga sa lang applications. So, mayroon nga akong credit limit na 2,000. Then, makikita mo na dito agad yung loan information. So, dito nga guys, no, yung loan date niya is 3/11/2023. Yung disbursal amount niya, disbursal amount is 1,260 pesos. Yun na lang guys, yung ma-receive mo sa GCash account mo or sa kahit anong payment na method na ginamit mo sa applications. Then, yung repayment amount guys is 2,000. So, yun pa din yung ibabalik mo sa applications, yung 2,000. Parang kinaltasan ka lang ng almost 740 pesos. Yun yung kaltas ng applications na to dun sa 2,000 na hihiramin mo. So, their disbursement channel is GCash e-wallet. Account number tsaka repayment date niya guys no, is 10/11/2023. So, dito guys no, hindi siya pang 1 month, hindi rin siya pang 15 days, kundi pang 7 days lang itong applications na to. Pero sa inyo pa din guys no, kung mag-a-apply kayo sa ganitong applications. But for me guys no, this app is not recommended. Kasi napakalaki ng kanang kaltas, almost 740 pesos, then napaka-short lang ng kanang term of payment, like 7 days lang at hindi siya pang 1 month. So, pag-isipan nyo munang mabuti guys kung mag-a-apply kayo, bago kayo mag-apply sa ganitong klaseng applications.
Plus, nawala na rin siya sa Google Play Store. I don't know why. So, kung nakikita nyo pa siya sa Google Play Store, baka may problema lang sa Google Play Store ko. Kung sa inyo guys, kung nakikita nyo pa din, plus may loan card dito sa application na to, please comment down below kung ano yung masasabi nyo dito sa apps na to. So, ayun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. But anyway guys, thank you nga pala sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga hindi ko subscribers na nanonood pa rin ng ating vlog. Thank you guys. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you kasi malaking tulong na din yun sa akin. So, hinihintay ko na lang din talaga guys yung Google AdSense pin na ipinadala nitong si Google AdSense dito sa lugar namin. Hoping na ma-receive ko yun para naman makuha ko na yung sahod ko. So, thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!